Philippines. So siguro po yung iba dito nasa ibang bansa. So whatever, good afternoon, good morning, good evening po sa ating lahat. So hopefully may matutunan po tayo today. So ayan po. So ako po si Coach Rox for today at your service po. So ito pa, mag-start na po ako mag-share screen. Ayan. So nakikita naman po ba yung screen ko? Ayan na. Okay na. So, how about yung audio po, Coach? Loud and clear naman? Loud and clear. Okay. Ayan. So, ayan po. So, good afternoon po, everyone. Again, I am Roxanne Ang, and I would like to welcome all of you here sa ating Financial Literacy Campaign Seminar. So, sa IMG Seminar. So, dito po, ituturo natin ang mga secrets po on how to save and build our future. So, yan po. So, hopefully, matapos po natin lahat itong seminar na ito. Yan. So, yan po. So, before anything else, dito po sa IMG, nag-start po lagi tayo sa prayer. And ito po, True Millionaires Prayer by Brother Bo Sanchez. So, let us put ourselves in holy presence of the Lord. So, today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. Ayan po. So again, good afternoon, good morning, good evening po sa ating lahat po na nandito sa seminar na to. So again, magpapakilala lang po ako. So ako po si Roxanne Ang. So currently, I'm a marketing director and a SMB trainee here in IMG. Yun. So I'm a graduate of Industrial Engineering from UST and my previous works po is with Toyota and PhilInvestland. But yun nga po, syempre ang pagtatrabaho hindi naman po forever. And yun nga po, nakakapagod siya and all. So nung nagpakasal po ako, talagang nag-decide po kami mag-asawa na mag-resign na po ako. Yan. So, pero po, syempre, di ba, once you resign, mas maganda rin po yung pakiramdam na kumikita ka ng sarili mong income. So, parang hindi na po talaga mawala sa sistema ko din yun. So, ang ginawa ko po, nagpunta po ako ng sarili ko pong business. And that is the event styling business. Kami po yung mga nagde-decorate sa mga parties, sa mga bata. Yan, kami po yung nagde-decorate dyan. Pero yun nga po, di ba, recently, nagka-COVID po. So, syempre, for safety reasons also, I decided to shut it down first. Yan. So, yun nga po. So, after po noon, ano pong ginawa ko? Syempre, di ba, may COVID, nakaka-stress and all. Pero aside from that, syempre, kailangan natin mga financial help from our job. So, ano po, nag-isip ako, ano ba talaga gagawin ko? So, ang ginawa ko po nung una, nag-online job po ako, ng mga online selling and all. So, okay naman po kumikita, pero still, parang it seems it's not enough, di ba, to pay my bills and other things pa po I need in life. So, luckily, nandyan po yung coach ko, ayan, yung tita coach ko na si Tita Uchi. Na sinabi niya, Rox, ano ba, isip ka ng isip, ano negosyo mo, nandito ka na nga sa IMC. Yan, so sabi ko, oo nga no, tita, I'm with IMC. So, yun nga po, kasi actually, 2 years ago pa po ako nag-join ng IMG. But, yun nga, 2 years ago, I was just an investor. So, meron po kasing product ang IMG. Later on, we can discuss it further. That's the Kaiser Long-Term Healthcare. So, 2 years ago, kwento lang po, nagkasakit po kasi yung mami ko and na-confine po siya sa Asian Hospital. And nag-staycation kami doon for about more than a month. So, you can imagine na, di ba? So, how much po yung nagastos with that. So, luckily, yung tita ko, who is also a member here in IMG, inintroduce na sa akin yung Kaiser Long-Term Healthcare product na yan. And so, I got it. Talagang kinuha ko po talaga yun for myself. And syempre, kinuha ko rin yung anak ko and yung asawa ko and yung mga kapatid ko. So, sabi ng tita ko na si Coach Lucci, might as well you join IMG. Kasi 'di ba, pag dito kasi once you're a member of IMG, the commissions will go to you. So parang discount na rin po for us.
So yeah, to cut the story short yon. So 2 years ago, I'm a member already of IMG, but as an investor. Pero recently, due to COVID, nagsara yung business ko. Ito na po, ito na yung ginagawa ko. And I'm so happy talaga na I'm part of this very beautiful community po talaga. Yun. So yun po. So nakalagay din dyan, syempre, loving daughter. I'm very proud to say that I'm really a loving daughter naman to my family. Kasi, di ba, sa totoo lang naman po in everything that we do in life, why are we working? Why are we doing such businesses? It's because of our loved ones, our family. So yan. So ako po very loving daughter and that's what I do talaga din. That's my main reason why I'm doing this business also. So yan. So here are my contact details. Feel free lang po to contact me anytime you need to ask any questions po. Saka yan po, if you have time, please do like my page also, FB page, that's the Investing Diva, para mas ano po kayo, mas informed. Ayan, so ayan po. So eto na, so start na po tayo. So dito po, matutunan natin sino ba talaga si IMG. So I guess yung iba po dito, nakikita nyo na rin kami sa mga Facebook, tapos yung iba po sa mga YouTube, yan. So dito po, makikilala natin pa ang napaka-amazing company natin, Toro. So IMG or International Marketing Group is one of the biggest and fastest growing financial service companies in the Philippines and going worldwide. So yan po, di ba? So nakikita niyo ang globe na yan, talagang worldwide siya. So in any part of the world, kung nasan may Pilipino, nandun po si IMG. And yun po talaga, ini-educate natin yan kahit nasa lupa-lupa ng mundo. So I guess yung iba nga po sa inyo dito, hindi nasa Philippines, diba? So very amazing na talagang dahil po sa online platform, nare-reach out natin lahat yan. So yun po. So dito sa Philippines, ang IMG was established in March 7, 2002. So 18 years old na, very well established na po si IMG dito sa Philippines. And prior to that, ang platform po na IMG came from US. So ang tawag po sa kanya doon is World System Builder or WSB. So yung platform po ng WSB, yan po yung dinala dito sa Philippines and yan po, dyan na po nagmula si IMG. Yan. So yun po. So basically, ano po ba talaga ang mission ng ating company? Isa lang naman po, to help every family achieve complete financial freedom, 'di ba? So napakasarap po, napakaramdam na talaga po tayo free po sa lahat ng mga financial worries natin. So yun lang po talaga yung gusto gawin ng ating kumpanya. Yan. So sabi din po, no family will left behind. So syempre, 'di ba? Napakasarap sa pakiramdam na habang tayo ay natututo, na tayo ay yumayaman, syempre sino ba una nating isasama dito? Syempre ang ating kapamilya din po. Para in such a way, pag lahat po tayo ay mayaman, syempre kahit anong unos ang dumating sa buhay natin, sama-sama po tayong masusolusyonan yan. So yun talaga yung yun talaga yung mission natin dito as an IMG. Yun. So syempre, ang paniwala po kasi talaga namin na marami po talaga na Pilipino or kahit anong lahi ay financially struggling, nagkakaproblema po talaga sa pera. At ano pong rason doon? Due to lack of financial information, kulang lang po pala sa tamang kaalaman. So yun po, luckily we found a very good company, that's IMG. Yan po talaga advocacy natin to educate everyone on how to really plan your future. Yan. So yan po. So ito po ang ating bestseller book as an IMG. Magkakaroon po tayo ng access dyan. So that's the secrets of saving and building your future. So very powerful book po talaga to. And ang kagandahan po dyan, di ba, sabi nga po, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Kasi dito sa IMG, hindi lang po natin pag-aaralan ng mga solusyon sa pang-financial natin problema, kundi nandito na rin po yung how. Sasagutin po natin lahat yan dahil itong IMG nga po, ibibigay na po sa atin lahat ng solusyon. Ang gagawin na lang po natin is ipapractice po yung mga solusyon na in-offer sa ating IMG. So, di ba, napakaganda po talaga. Yan. So, yon. Sa IMG po, isa po sa mga brand ambassadors natin is si Miss Corina Sanchez, who is also a member of IMG. So, very persistent din po siya into yung sharing talaga the mission na talaga may solusyon pala sa lahat ng problema natin, sa ating mga problema sa bulsa, di ba? So, yan. Dati, nung meron pang ABS-CBN, meron po siyang program, which is Rated K. So, marami pong success stories din ng mga IMG members na po, yun na feature niya doon. So, yun. So, napaka-eager niya rin po na talagang ma-spread talaga yung good news na there's such a good company that can help us in our problems. So, ito po. So sabi lang naman po,
kailangan lang talaga natin financial education. Bakit? Kasi 'di ba sa totoo lang po, napakarami daw pong mga mabubuting tao na nagfi-fail. Marami daw pong napakasipag naman, nagfi-fail pa rin, matatalino. Mga bata, matanda, mga iba nga po, mga professionals, 'di ba? Mga teachers, engineers, doctors, all of them may tendency sila na mag-fail. Eh bakit po nangyayari 'yon, 'di ba? So marami daw po nag-end up na nagre-retire. Kaso, ang problema, wala silang enough savings. So, di ba, napakalaking problem po nun. Kasi nga, syempre, by the time you retire, yan yung time na wala ka ng work na hindi mo na kaya magtrabaho. So, paano kung wala kang savings? How will you sustain your living? So, yan yung napakalaking mga problema natin ngayon dito sa sa Pilipinas din, di ba? So, sabi naman kasi dito, actually, itong mga mabubuting tao na to, they don't plan to fail. Syempre, wala namang may gusto talaga na plano ko talaga mag-fail yun yung gusto ko. Wala naman pong ganun. Ang problema lang pala, hindi lang po pala sila nakapagplano. Yun. So, yun nga, bakit sila hindi nakapagplano? Kasi nga po, kulang sila sa tamang financial education. And so, yan po, yan yung binibring ng IMG sa ating mga Pilipino na yung tamang edukasyon. So, para, di ba, hindi na tayo mag-fail eventually. So, yan. So, sabi din dito, napakarami pala nating wrong money mindset, di ba? Yung mga mali palang kaisipan natin dati. Nakakala natin tama, talaga pinaninindigan natin ng tama, mali naman po pala talaga. Ano po ba yung mga yon? Sabi dito, marami daw po sa ating mga Pilipino ay akala na ang financial education para lang po sa mayayaman, di ba? So, yun po, yun yung ini-eliminate ni IMG na yung kaalaman na akala po natin sa pangmayaman lang yan, pag sabi education, financial, ako, mayaman lang yan kasi hindi man ako makakapag-invest dahil mahirap ako. Napakamali po nun. Kasi ang tinuturo po natin dito, the more nga na nag-struggle ka financially, the more nahirap ka sa buhay mo, mas lalo ka dapat mag-aral. Kasi ibig sabihin nun, may ginagawa ka mali. Diba po? So, wala po yan sa laman ng bulsa mo. Doon po sa eagerness na mabago yung buhay mo talaga. Yun. So, ano pa daw po yung wrong money mindset? Ayan. So, many people daw po, ang solusyon talaga sa financial challenges, borrowing money, di ba? So, kahit ako din po, ganyan po ako dati na pag nag-struggle ako financially, isipin ko na naku po, saan na naman ako maglo-loan, saan ako utang, di ba? Utang agad. Ang mali po dyan, di ba? So, may problema ka ngayon sa pampinansyal, umutang ka, hindi pa na nadagdagan na naman yung babayaran mo. So, in short, di ba, hindi dapat daw po na ipambabayad mo sa utang ay isa pang utang. Sa talaga malulubog ka po pag ganun. Tapos ano pa po daw yung maling kaisipan? Many daw po rely on luck, di ba? Ngayon, di ba, kakasahod lang. So siguro napakarami po, kahit COVID na COVID, marami pumipila sa mga loto, di ba? Yan. Loto outlets, mga casino, di ba? Diyan po napupatay pinaghirapan nila na isang buwan. Kasi nga, di ba, feeling daw na iba talaga, kailangan lang natin ng luck. Yan lang yung solusyon para tayo yumaman. Mali po yan. Meron naman po pala na dapat step by step mong gagawin para talaga eventually maging mayaman ka. Yan. Tapos, lastly, many people belong to the community of spenders. Nako, isa po ako talaga dati dyan. Bago ako na-join dito sa IMG, napaka-spender ko po talaga. Kasi yung anak ko po, literally, nagre-reklamo yun pag nasa mall ako. Sumasakit kasi talaga po yung paa niya. Dahil, nagtutwinkle yung mata niya. Nagtutwinkle yung mata ko. Ayaw ko pa talaga umalis. Kasi gusto ko mag-spend na mag-spend. So, yun yung mga maling akala na kailangan, parang iniisip ko kasi dati na YOLO you only live once, di ba? Ang hindi ko pala naisip, I also grow old. So, paano na ako, di ba? So, yun. So, dito po, yung mga wrong money mindset na yan, nababago naman po. So, yan. So, most daw po ng mga Pilipinos, ang nagiging problema din natin, wala po tayong savings, di ba? So, low savings to close to none. Most nga, wala pa talaga at all. Tapos, ang problema dyan, wala ka na nga saving, napakarami mo pang utang. Diba? So, paano na yun? Anong gagawin mo? Diba? Buti kung may work ka, paano kung hindi naman siya nasusustain ng work mo? So, dadami lang yung utang mo. So, bakit daw po nangyayari yun? So, simple lang. Kasi daw po, tayong mga Pilipino, ginagawa daw pala nating credit card natin, ginagawa nating emergency fund. Yan, isa din po yan. Ako po talaga, aminado ako dyan. Yan po yung dating naging solusyon ko din. Which is wrong. Kasi, di ba, tinuturo dito, at dapat alam daw natin na pag ang credit card mo, hindi mo siya nababayaran in full, kakainin ka talaga ng interest rates. And with that, talagang hindi ka makakaahon, mahihirapan ka po talaga. Yan. So, dapat matuto tayo mag-build. Dito sa IMG, tuturuan po tayo mag-build ng emergency fund. Yun.
So next, bakit daw wala tayong mga savings? Kasi po, hinahayaan natin na ang utang natin, yun yung ma-manage sa atin, di ba? So, dapat daw po, matuto tayo na baliktarin. Dapat, ma-manage natin yung utang natin in the sense na eventually, mauubos po yan talaga. So, yun yung mga yun yung mga dapat na baliktarin natin sa ating mga kaisipan po. Yan. So, other than that, bakit ba wala tayong mga savings, di ba? Pag wala ka savings, nakakaawa. Ito yung mga nangyayari po, mostly sa mga masisipag natin mga empleyado. So, marami daw po sa ating mga Pilipino, yung salary, yan, hand to mouth. Ano ibig sabihin nun? So, once na nakuha yung sahod, diretso na sa pambayad ng mga bills, sa pangkain, sa mga kung ano naman mga gastusin. Tapos at the end of it, wala natitira. So, yun yung mga problema natin. Yung iba nga po, hand to hand. So, pagkuha ng sahod, ano po yung sabihin niyan? Pambayad agad sa utang. Diba? So, wala na siyang matitira for yung mga pangangailangan niya. And ito po, meron nga daw po, touch me not, di ba? Yan, ano po ba yung touch me not? Naku, napakasakla po niyan. Hindi mo na actually nahawakan yung ATM mo kasi nakasanla na po siya. So, yan po yung mga suliranin natin mga Pilipino. Yan. Tapos lastly, ano ba daw po yan? So sa atin daw, instead of savings ang nag-accumulate, utang ang nag-accumulate. Kasi nga po dito, di ba, napakadali na po. Everything is very easily to buy. So, in short, yan nga kung ano-anong loans na yan, loan dito, loan doon, nakukuha po natin. Kaso, ang di natin nare-realize, kaka-loan dito, kaka-loan doon, ang na-accumulate natin ay utang, di ba? Imbes na mga investments or savings. So, yan po. Etong lahat ng to, yan, yung lahat ng suliranin natin yan, masusolusyonan dito sa IMG. Yan. So, sabi nga po, di ba, is this your current situation? So ano po ba yan? So ito tayo, di ba? Tayo mga Pilipino, ako very proud to say, Filipinos talaga napaka-hardworking. Yan. So ito, trabaho ng trabaho tayo. So after natin magtrabaho, syempre, ayan, may sahod na, di ba? So pagkakuha daw po natin ng sahod, anong gagawin natin? Pambabayad natin ng mga bills, di ba? So after natin magbayad ng bills, syempre may natira. Punta naman tayo sa mall, reward yourself, di ba? So ayan, nasi sale. So after natin reward yourself, ano mangyayari sa atin? Pinipilit natin pagkasyahin. Ayan, ini-stretch na yung money hanggat kaya po natin. Minsan hindi na kaya ng money, ini-stretch pa rin. Yan. So at the end of it, ano nangyari? Wala po natira sa atin. Wala tayong savings. And most of the time pa nga, wala na nga savings. Katulad na sinabi ko po kanina, ang natira pa po sa atin ay utang. Di ba? So pag ganyan po nangyari, saan po tayo babalik? Dito po, magtatrabaho na naman tayo, kayod marino na naman tayo kasi kakailanganin lang po natin siya ulit. So ito pong cycle na to, ang tawag natin dyan, rat race cycle, di ba? So paulit-ulit siya. So paano po natin ikakat yung chain na yan? By investing, by learning how to save. Yun lang po, yun lang talaga solusyon dyan. Kasi pag hindi po talaga natin ginawa yan, sino ba gusto sa atin yung paikot-ikot na parang daga lang, di ba? Napakahirap pong buhay na yan. Yan. So, sabi naman po, most people daw talaga, why wala silang naiipon? So, sabi naman, poverty talaga is not lack of money. Kasi nga, di ba, ang sipag natin and sa napaka-maabilidad natin mga Pilipino. So, definitely, napakagaling natin gumawa ng pera. Di ba? But ang problem lang, marunong ba tayo mag-manage ng money? So, sabi nga, di ba, poverty is not lack of money, but actually mismanaged money. So yan daw po yung dapat natin talaga malaman para ma-end yung rat race cycle. Yan. Tapos isa pa po, 'di ba? May isa pa pong tanong sa atin. So are you ready for retirement? So ito po nakakalungkot na according to the Senior Citizen Survey, only 2% of senior citizens achieve financial independence. 2%, 'di ba po? Isipin natin, sana po napunta yung 98% ng ating mga senior. So dito po pala sila nag-fall. So 8% dyan, umaasa sa pensyon. Di ba yung mga pensyon, hindi naman sobrang laki. Di ba? At that time na senior ka, napakarami mong gastusin, lalo na sa health mo. So hindi po yan enough, di ba? So 20% daw po umaasa sa charity. Di ba? Nakakalungkot naman na pagtanda mo, ang hihingin mo lagi ay tulong. Siyempre, yung nakakalungkot din yun on your part, di ba? So next naman po, 30% saan na po napunta? Ayan yung mga seniors natin na kahit na pagod na, patang-pata ng katawan, walang choice. Kailangan pa po nila kasi talaga magtrabaho . So kahit hindi na nila kaya, talaga nagtatrabaho pa po sila. So 40% umaasa naman po sa anak. Ito naman po sa atin, close family ties. I'm very proud of this naman. Actually, sa family ko ganyan din. Pero, diba, ako, I'm a mommy also. I don't like my children to experience that as well. Gusto ko, diba, mas masaya actually na pantay-pantay tayong mayaman, na hindi tayo maasa
na kaya natin suportahan ng sarili natin. Kasi ano po yun parang mas win-win situation para hindi tayo maging pabigat sa anak natin in the future. Yan. So, ayun po, di ba, sa nakita niyo yung pie na yan, only 2%, napakaliit, halos wala na nga. Yan lang daw po yung financially independent. So, di ba, yan yung current situation, di ba? So, ang aim lang naman po ni IMG, balik na rin po yan. So, paano po natin gagawin yon? So, sabi po ni Robert Kiyosaki, so if you want to be rich, ano kailangan mong gawin? You just need to be financially literate. So, yan po, yan yung purpose natin dito sa IMG. We bring education to everyone talaga. Yun. So dito po dahil nga education talaga ang main main purpose, we will study the basic financial concepts. And what are those? So we will study the X-curve concept, how to build your solid financial foundation, the 10-20-70 rule or the abundance formula, the rule of 72 or the power of compounding interest. Ayan. So ito na po tayo sa ating unang financial concept, and that is the X-curve concept. So sabi naman po, sa ating buhay law po, ay may dalawang line daw po. So ano po ba yan? So the red line is the responsibility line and the blue line is the money line. So sabi po, di ba, habang bata po tayo, ang responsibility natin is very high. Why? Kasi yan po yung time na nagbabayad tayo ng mga loan, like yung car loan, housing loan. So at that time, siguro nagpapaaral pa po tayo ng ating mga anak. So napakataas po niyan, di ba? Pero syempre, ang aim natin, as we grow old, dapat unti-unti, napapababa po natin yung responsibility line na yan. Kasi syempre, di ba, pag senior na tayo, ang sarap na maisipin na wala na tayong masyado responsibilidad sa buhay, di ba? Gusto na natin chill-chill na at that time. So, yun po. So, luckily yan, may active income naman po that can help us talaga na gawin din po yan. So, yun. So, on the other hand, there's another line in our life. That's the blue line. That's our money line. So, dito naman, kabaliktaran. Syempre, when we're young, wala pa tayong so much savings kasi nagsisimula pa lang tayo dyan eh. But yun nga, ang aim naman natin dito is unti-unti, mapataas natin yan. So eventually, pagtanda natin, magkaroon tayo ng big savings, di ba po? Kasi either way daw, bata tayo or matanda, same lang mga pangangailangan natin sa buhay. At ano po yun? Yan, yung food, shelter, clothing, education. At dito nga po, pagtanda natin, napaka-gastos na po talaga yung health na yan kasi very sickly na po tayo dyan, di ba? Siyempre, dapat yun po, sabi, debt-free. Dapat talaga, pagtandaan natin, wala naman tayo ng utang, di ba? Kasi pag nangyari yan, kung may nabitbit pa tayo utang, definitely, tapos hindi tayo ready, definitely, anak natin magbabayad. Gusto ba natin, pangana natin sa anak natin, utang, imbes na pera, di ba? Nakakalungkot naman po yun. So sabi po, di ba, sabi ko kanina, pag bata tayo, meron tayo tinatawag na active income. So when you have an active income, yan na po yung we are working for our money, di ba? Para magkaroon po tayo ng money, nakapagtrabaho tayo. Pero yun nga po, syempre, pag retire natin, dapat, syempre, wala na tayong active income. Ano meron tayo? Passive income. E paano po tayo magka-passive income? So dapat mo, marami ka ng investments na naipon by this time. So para po, in that sense, pag marami ka ng investments, meron na pong money working for you, di ba? Ang sarap po niyan. Sabi nga nila, di ba, ang money daw, yan ang pinakamasarap na empleyado kasi hindi daw po yan nagkakasakit at hindi rin po yan napapagod. So yan, di ba? So pagtapos natin siya pagtrabahuan, dapat pag-retire natin, siya naman magtrabaho para sa atin, nakakapagod na eh. Di ba po? Ayan. So sabi din, sa buhay daw po ng tao, may dalawang if, di ba? Kita niyo ang life, there's two ifs in our life. So what are those? First is, what if you die too soon? And the other one is, what if you live too long? Diba? Yan yung dalawang ifs daw ng buhay natin. So maganda dyan, si IMG, may solution dyan. So what if you die too soon? You have to have insurances to protect your family. And what if you live too long? You have to have many investments to protect yourself. Kasi kung hindi, if you live too long and wala ka investments, ang gagawin mo, tulong, hingi ka ng tulong. Ayaw po natin yun. Ang gusto po natin, kabaliktaran, mamimigay tayo ng tulong. So, yun lang po yun. Yan. So, ito po. So, actually dito, tinuturo din po sa atin sa IMG na dapat makapag-build tayo ng solid financial foundation. So, dito, pakita ko lang sa inyo, bakit ba? Bakit ba kailangan yung solid financial foundation na yan? So, katulad lang din po ng bahay na to, di ba? Pag solid ang foundation natin, hindi tayo easily ma-shake or masisira yung pundasyon natin, yung bahay natin. Hindi yan basta-basta guguho, di ba? So same lang naman din po sa financial foundation. So dapat
ready tayo sa mga krisis ng buhay natin. Ano po ba yun? Yan, yung financial crisis, pag nawalan po na tayo ng trabaho. Diba? Ngayon po, diba, meron nga, yung iba nagtatrabaho, kaso konti lang po yung sahod, diba? So, paano po yun? So, ano pa, dapat solid yung foundation mo kasi paano kung magkasakit ka, anong pambabayan mo or ma-disable ka, anong gagastosin ng pamilya mo. At syempre, kailangan solid ang foundation mo. Kundi, naku, lulubog ka sa utang, hindi mo mababayaran yan. And eventually, pag hindi mo nagawa ng tama yan, it will lead to bankruptcy. So, yun po yung maiiwasan natin. Yan. Yan daw po yung mga emergency na kailangan natin paghandaan. So, ito po, financial concept number 2, kailangan daw po nga, ma-build natin yan, solid financial foundation na yan. So, dito po, ito po yung mga steps daw para ma-build yung foundation na yan. And syempre, para nga strong yan, magsimula po tayo sa pinaka-bottom. And that is the healthcare. Dito po sa IMG, meron tayong long-term, meron din po tayong short-term healthcare. So at first, before we build our solid foundation, ano po pinakaunang gagawin daw natin? Siyempre, hindi ka naman makaka-build niyan, hindi ka makakabili ng kahit ng anong yan kung hindi mo nagawa tong pinaka-bottom na to. And that is, you have to increase your cash flow. So dito, paano po ba daw mag-increase yung cash flow? Very simple lang po. Dapat we reduce our expenses and we continue to increase our income every time we can. Yun. So ano po ba yung cash flow? Very simple na naman daw po. Sabi, ang cash flow po is income minus yung mga gastos na expenses. Yan na po yung cash flow. Yan. So for example, di ba, may monthly income ka of 15,000 pesos. Tapos, ang expense mo, so minus the expenses, that's 16,000 pesos. So ano nangyari? Ang natira po sa atin is negative 1,000 pesos. So, paano po nangyari yun? Di ba? Negative yung cash flow. Ibig sabihin po niyan, nakautang pa pala tayo. So, sabi sa survey, most people, sad to say, we have negative cash flow na, di ba, marami sa atin tendency, hindi pa natin kinikita, nagagastos na po natin. Yan. So, yun po yung iniiwasan natin, and yun daw po yung dapat nating baguhin. Yun. So, di ba? Yun nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, mga Pilipino, napakasipag naman natin. So, minsan, kailangan magmuni-muni din daw po tayo. So, saan ba talaga napupunta yung mga kinikita kong yan? For example, ako po, yan. Ako na lang po, 10 years. Nagtatrabaho na po ako. So, sabihin mo na, may 100 ako annual income, 100,000 sa annual. So, in 10 years, di ba, magkano nang nakita ko, yung kinita ko by working? So, it's 1 million. Ang tanong, sa 1 million na yan, magkano daw po ang na-save ko? Di ba? So, actually, ang sinasabi lang naman po dito, it's not about na kung magkano yung kinikita mo. Ang real question talaga is how much yung nakikip mo, yung nasi-save mo. So yun yung pag-uusapan talaga natin, di ba? So yan. So di ba kanina nga po sabi ko, you have to know how to increase your cash flow. Kasi pag na-increase mo yon, in that way magkakaroon ka po ng ng mga pang-save po at pang-invest. Yun. So one way of increasing your cash flow is have additional incomes. So, sabi po, di ba, you have to have many income streams, hindi lang isa. Kasi ang mahirap dyan, pag may isa nagsara dyan, di ba, mahirapan ka po talaga. Yan. So, sabi po, ang best time daw talaga to have additional income stream is your spare time. So, like this, di ba, for example, may full-time job tayo. Sabihin na natin 10 hours kasama po yung biyahe. So, syempre, tulog naman tayo. So, 7 hours yun. So, ano po yung spare time? So, meron pala tayo 7 hours pa. Ang tanong dyan, anong ginagawa natin sa spare time, di ba? So, yan ba yung nanonood tayo ng Netflix? Nag-YouTube ba tayo? Nag-Facebook, di ba? So, sayang naman po. Kasi, sabi nila, the best time nga talaga to build your wealth is your spare time, di ba? Kasi yan yung medyo relax na yung body mo. So, mas nakakapag-isip ka, parang ganyan. Saka yun nga, di ba? Yung spare time na yan, it can really give you wealth pala. So sabi nga ni Warren Buffett, yun, katulad na sinabi ko kanina, never depend on a single income. Make investment to create your second source. At tinuturo nga po sa IMG, hindi lang second source, talaga napakaraming source. Kasi katulad nga ngayon ng COVID, di ba, marami nawalan ng trabaho, nagsarang company. So yung mga isa lang yung inaasahang pinagkukunan ng pera, talaga pong na nahirapan po talaga. So pag marami, hindi tayo mahirapan basta-basta. Yan. So another way of increasing your cash flow, syempre, reduce your expenses, di ba? So we have to live below our income. Yan. So ang goal daw po natin dito is not to be rich. Yes, not to look rich, but to be actually really rich, di ba? Kasi iba,
mukha lang palang mayaman. Pero sa totoo lang, pag tinignan mo yung bulsa, wala namang pala laman. So, yon. So, dito, pinakita lang po sa atin, ano yung mga unnecessary expenses. Na pag yan palang mga unnecessary gastos na yan, ina-convert natin, actually, pag na-save natin, tapos na-invest natin, talagang milyon-milyon pala ang bibigay sa atin. Katulad po niya, soft drinks na yan, di ba? Isipin natin, 25 pesos lang naman kasi yan. Pero kung 2 beses ka pala nagsusoft drink sa isang araw, ang monthly cost po niya, 1.5. Tapos annual, 18,000. Kung in-invest mo na lang pala yan sa 12%, makaka-reach siya ng 1.5 million in 20 years, di ba? So, yun lang po. Minsan, isip-isip tayo, pili tayo, ano ba daw gusto natin, diabetes or money, di ba? So, ayan, iba-iba pong pinakita dito, yung mga ways of unnecessary expenses. Actually, dito naman po sa IMG, hindi naman po natin tinuturo na talagang tanggalin yung kasiyahan sa ating buhay. Pero dapat daw po ay matuto tayo na maging masaya tayo ngayon, pero make sure lang, siguraduhin mo na mas masaya ka bukas. Yan lang naman po siya. So, yan yung mga example po ng mga unnecessary expenses. You have to cut it lang now. Diba? Sabi nga, anything in excess is very bad for us talaga. For our health talaga. Parang ganyan. So, yan. So, sabi din, paano ba yun? Ano pa ba pwede natin gawin? So, we have to classify lang naman talaga our needs and wants. Minsan kasi talaga, mas marami pa pala ang mga wants natin. So, di ba, reklamo tayo na reklamo na hindi enough ang sahod natin. Pero yun pala, hindi naman puro needs lang ginagastos mo, puro ka wants. Tapos reklamo ka, kulang yung pera mo. So, yun nga, di ba? Katulad nito, di ba? Minsan, ka-classify mo lang, ano ba gusto mo talaga? Purpose ba? Or forma? Di ba? Katulad yan, kailangan ba iPhone 20 na ba ngayon? Hindi ako updated. Bibili iPhone eh. And then, di ba? Pero yun nga, di ba? So, same lang naman din yan eh. Kung ano ba ako, Note 8 pa nga po ako. O, di ba? 8 pa ako. Ngayon 20 na. So, I'm just saying na it's the same banana. Ang same purpose lang naman po niya na mag-text, mag-call. Yun lang naman po eh. Kailangan po ba napakaganda or napakamahal? Yun lang po minsan daw. Yung kailangan natin isipin. Yan. Tapos aside from that, yan, impulsive buying on sale. Naku po, ako po, napaka-guilty ko po dito. Dati pag nakita ko na sale, ay naku po, para na po ako nagpa-panic buying. Kasi minsan di ko na po kailangan. Kasi halimbawa, nakita ko sale, bibili ako niyan 3. Di ba? Tapos sale, naku, may i-reach akong target para mas maka-discount ako. So, hinahabol ko po yun, di ba? So, in short, sa dulo po, ayan po, ganyan, literally, ang dami ko pong paper bag sa bahay. So, ang pangit lang po dyan, pag nagpunta tayo sa sale, napakarami natin binili. Pag uwi natin, wala na tayong pera, may isip mo pa, naku, hindi ko pala kailangan yan. So, pag ganyan daw po tayo ng ganyan, eventually, kahit yung mga kailangan na natin, wala tayong choice, maibebenta natin. So, nakakalungkot po, di ba? As another pa daw po, yan, yung pwede din po natin silipin, yung eating outside most of the time. Buti nga ngayon, di ba, na nagka-COVID, di na masyadong lumalabas. Pero still, di ba, you can order it online. So, yun po, di ba, minsan mas masarap pa daw po na sa bahay lang kumain, mas mura pa. So, yung mga little things kasing yan po, makakasave po sa atin talaga ng malaking pera. So, sabi lang naman, iwas daw ang puro luho, yung puro wants, para eventually, iwas ang luha. Kasi, di ba, kung ngayon forma ka ng forma, naku po, bukas ikaw ay poor na. O, di ba? Ayaw naman natin maging ganyan. Ang ganda-ganda dito, tapos biglang naging ganyan. So, kawawa rin naman po yung future self natin. So, yun. So, sabi lang naman, di ba, cut the little expense. Di ba, sabi ko nga po kanina, hindi naman po talaga completely mawawala. Pero we have to be mindful, di ba? Kasi yung mga little expenses na yan, it will cost us a great fortune pag hindi natin siya pinansin talaga. So, we have to remember daw, yung 33 pesos a day nga can go a long way talaga. So, sabi nga ni Benjamin Franklin, a small leak can sink a great ship. So, yung kala natin, yung siomay na yan, magkano lang yan? 50 pesos. Kung araw-araw ka nagpi-50 pesos, di ba? So, 350 pesos yun. Sa isang buwan, magkano yun, di ba? So, yun po, yan lang yung maano. So, pakunti-kunti, dapat po talaga, maiwasan natin yung mga unnecessary gastos po yan. So, yun, syempre, di ba? Kasi yan nga po, yung kala natin pakunti-kunti, pag sinuman nyo po yan, yung buo, pag kinompute nyo po siya as a whole, talaga pong magugulat kayo magkano yan. Kasi nga sabi nila, di ba, ang buo nagsisimula sa mga pakunti-kunti, sa mga bariyang yan. Yan. So, yan po. Ito pa po yung sa problema natin. Ano ba common saving formula natin mga Filipino?
Yan. So, syempre, pagkakuha natin ng income, una natin nga, expenses. So, syempre, bayad tayo ng mga bills, at kung ano man, yung mga needs, yan yung mga binagastos natin. And syempre, most of the time, syempre naman, meron tayo wants. So, yan yung mga ginagastos natin. Tapos, at the end of it, yung natira doon, yun yung ginagawa nating savings. Di ba? So, ang tanong, talaga ba nagkaka-savings? Di ba? So, pag daw kasi ganito ang saving formula natin, ganito pala actually ang nangyari sa atin. So, tayo, nagka-income, so salary, hirap na hirap. Pero ayan, so sige, ayan, nagka-salary tayo. Tapos, after yan, saan natin binayad? Yan na nga yung mga expenses natin. Kila Visa card, kay Starbucks, kay SM, at kung ano-ano pa. So, pag ganyan daw po ang ginawa natin, talaga maghihirap po talaga buhay natin. So, dito po sa IMG, may tinuturo po kami. Yan yung abundance formula. Diba? So sabi lang naman po ng abundance formula natin, ganito lang po daw talaga ang pag-compute niyan. So first, 100%, syempre yan yung income natin. Syempre, minus na agad dyan yung tithes. So everything naman that we have is from God. So we have to give back talaga. Yan. So minus mo na agad yan, yung 10% na yan. Tapos, minus mo na rin yung savings mo for your future self, di ba? Yung pwede yan sa mga investments, insurance, yan. Bayad mo na agad dyan. Yan. Or tsaka mag-info ka na agad sa mga mutual funds or sa investments. Yan. So, after which, pag na-minus mo na yung dalawang yan, tsaka mo pa lang yung 70%, which is actually big naman pala, di ba? Tsaka mo yan pang gastos, di ba? So, yan na yung i-allocate mo for your needs, wants, and sa mga utang mo. So, sabi, di ba, pag gano'n na naging mindset mo, definitely, makakaipon ka po talaga. Kasi 'di ba, pag inuna talaga natin ang gastos, yun nga nasasamahan siya, hindi lang puro needs, maraming wants. So pag inuna po natin yan, talaga pong wag tayo mag-expect na magkakasaving. So balik na rin lang po yung mindset, unahin natin mag-save, mag-give back kay Lord. After that, tsaka tayo gumastos. Definitely 100% makakasave tayo. Kasi sabi nga po, we do not save what is left after spending, but we need to save what is left after saving. And in that sense, yun talaga, masisave talaga ang buhay natin. Yan. Okay? So, pag na-increase na po natin yung cash flow na yan, na-eliminate na natin unnecessary gastos, eto na, meron na tayo extra money para ma-build na tong solid financial foundation natin. And the first one of which is the healthcare. So, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, dito sa IMG, we have long-term healthcare and we have short-term healthcare. Yun. So, dito, ano ba yung difference niyan, yung short-term tsaka long-term? So, dito, ang short-term healthcare kasi, that's the regular HMO. This is the one that the company, normally yung mga employers, yan yung binibigay sa atin. But sadly, di ba, we cannot carry that when we retire. So, hindi natin magagamit yan. So, pagtanda na natin. Saka, yung iba naman, bumibili niyan on their own, from their own pocket. Kaso, ang problem dyan, di ba, if you don't utilize it, thank you naman, hindi ka nagkasakit. But, yung money, saka yung hindi mo na-utilize, hindi mo siya madadala sa next year. So, on the next year, you have to pay another premium ulit. So, ulit lang siya. So, sayang siya, di ba? Sayang siya actually. Ako dati nang hindi na ako employed, iniisip ko kumuha niyan. Pero nanghihinayang ako kasi talaga naman nakakahinayang. Paano pag di ka magkasakit? Di ba? So, dito sa IMG, meron tayo yung long-term healthcare. Ano naman yung long-term healthcare na yan? So, kagandahan dyan, ito po yung babayaran nyo lang po for 7 years. At ang maganda, you can use this for your lifetime. So, lifetime security po siya talaga. So, hanggang matanda ka na, magagamit mo po siya, di ba? Habang senior ka na, magagamit mo po siya. Yun. Ang maganda pa dyan, yun nga, kabaliktaran ng short term, as long as you don't utilize it, as long as you stay healthy, nag-grow siya, di ba? Kasi meron siyang investment side. So, yun, di ba? So, napakaganda po niyan. Ito naman po, itong Kaiser Long-Term Healthcare, this is something you have to get before the age of 60. Yan. So, pang retirement po natin yan. Yan. So, ano po ba mga advantages ng long-term healthcare? So, long-term healthcare can provide you healthcare when you retire, when you stop working, di ba? Yan nga yun, di ba? Sabi nga ni Ate Sharon Cuneta, which is our brand ambassadress here in Kaiser Long-Term Healthcare, this is someone to take care of you kahit maputi na ang buhok. Diba? So, napakasarap po isipin, di ba? Na matanda ka na, hindi ka kakaba-kaba na, ipapagumot ba ako ng anak ko pag nagasakit ako? Di ba? So, yun. So, aside from that, yun nga, di ba? Aside sa security na may pampagamot ka, choice daw natin ngayon, na bata tayo, ano ba, gusto ba natin? Pag hindi tayo prepared, saan natin gusto ma-confine? Ikaw, saan nyo po ba gusto? Dito ba sa A or sa B?
'Di ba? Syempre gusto natin lahat sa A. Kasi dito nga, 'di ba, ang A daw, staycation. Pag dito may libre, Bluetooth ang sakit, 'di ba? Hindi, sa totoo lang po, ang hirap po na may sakit ka na, ganyan pa po yung environment. So, yan po yung mangyayari pag di po natin napaghandaan. And yun nga po, ulitin ko, dito sa IMG, meron tayong napakagandang product, which is Kaiser Long-Term Healthcare, that you can get as well. Yan. Yan, di ba? Evacuation nga daw po yan. Ayan. So, ano po ba? Why do we need long-term healthcare? So, ito nga yung solusyon, di ba? Di ba yung isang if ng buhay natin, na what if we live too long? Yan, di ba? Ayaw naman natin humingi ng tulong. Kasi, yan nga po, ang hirap po minsan humingi ng tulong. So, masarap po na prepared po tayo. So, sabi, di ba, meron naman talaga mga negative pa rin na mga tao na inisip na ayoko ng hindi ko kailangan yan. Ang sagot lang naman po dyan talaga, sa totoo lang, oo, sige, ba't hindi mo kailangan? Hindi mo kailangan yan, bakit? Hindi ka ba magkakasakit? Di ba, imposible naman po yun. Di ba? Hindi mo kailangan daw ng long-term healthcare kung kaya mong umasa sa gobyerno. Di ba? Ngayon nga po, may problema nga po yung PhilHealth. So, hindi rin po natin kaya asahan yun. Hindi mo daw kailangan ng long-term healthcare pag gusto mo umasa sa mga anak mo. Di ba yun nga po yung iwasan natin po dito, na gusto natin pantay-pantay po tayo dito na nakakapag-save and invest. Saka syempre, yun nga, hindi mo ba kailangan ng long-term healthcare? Oo, sige, hindi mo kailangan yan kung kaya mo i-bring at your retirement yung company HMO mo. Di ba? Hindi po talaga i-allow yan ng company din. Pag nag-retire ka, wala ka ng HMO. So, yun. So, sabi lang po talaga natin, if you love talaga yourself, at syempre your family, you have to have a healthcare. This is really a must and hindi na dapat siya pinag-iisipan, sa totoo lang po. Yan. So, next naman po, yan. So, pag nabihan nyo ng healthcare nyo, next na step naman po is the protection. So, ano po yun? Yan yung life insurance. So, dapat po talaga, insured tayo. So, sabi po, ano ba importance ng life insurance? So, life insurance, it provides protection for your family in case you die too soon. O, yan naman po yung answer do sa isang what if ng buhay natin, na what if we die too soon. Diba? So, usually, diba, ako, aminado naman din po ako. Before, pag sinabi insurance, ako po, kabang-kaba na ako. Kasi iniisip natin siya as gastos. Ang hindi nga natin naiisip is it's actually protecting your family. And yun nga po, di ba? Bakit po talaga ba tayo nagtatrabaho in the first place? Di ba? It's for our family. So, pag hindi po natin yan kinuha, parang binaliwala natin pagtatrabaho natin. Kasi like for example, lalo kung ikaw ay breadwinner, tapos hindi ka insure, sino po ang sasalo sa pamilya mo? So, yun po. So, once dito, yan, pinapaintindi lang po sa atin na ang importance niyan, hopefully, di ba, yung takot natin sa mga life insurance, mawala na rin po eventually. Yan. So, sabi nga, di ba, most people have good protection on their houses and cars. Di ba? Yan, mga kotse natin, pinapa-insure, love na love natin. Pero sa totoo lang, yung mga nakasakay sa loob, naka-insure ba? So, yun, di ba? Yun yung mga kailangan po natin daw isipin na mga maling natin, mga maling judgment or kaisipan natin before. So, why do we need life insurance? Yun nga po. Sabi ko, di ba, is to protect your family if in case you die too soon. Yan talaga yung sasalba sa family mo. So, it's like an instant money that you can leave to your family if something happens to you. So, di ba, napakasarap naman isipin na kahit wala ka na, kaya pang i-continue ng family mo yung buhay nila. Tapos yun po, di ba, it can replace your income. Yan nga po, di ba, sabi ko sa iyo, wala na nagtatrabaho sa family as a breadwinner. So ito po life insurance, yan ang sasagot dyan, di ba? Pati po sa edukasyon ng anak nyo, pwede po na life insurance nyo, yan po yung sasagot sa pang-edukasyon. Gusto nyo po ba, pag if ever something happens to you and you're not insured, hindi mo na makapag-aral si baby nyo? Siyempre, hindi naman po. Tapos syempre yan, pwede din po gamitin ng family nyo to pay estate tax, di ba? So maganda po yan dahil hindi niya nila intindihin niya, kung kumbaga hindi na nila magiging gastos yan kasi nga pwede na nila kunin sa life insurance na naiwan nyo. Tapos yun nga po, katulad sinabi ko kanina, it's an instant money talaga for your family. Di ba sa totoo lang naman talaga tayo, gusto natin na instant, bakit tayo matatakot sa insurance? Instant money nga talaga yan. Yun. Tapos eventually, syempre, katulad yan, halimbawa, yung iba, na-hospital muna bago mamatay. So yung pampay yan sa mga utang na may iwanan natin. So it really gives comfort to your family as well. So sabi nga po, if you love your family, you have to get yourself protected. So yan po, when you're insured, it's like saying I love you to your family po talaga. So sabi nga po ni Brother Bo Sanchez, the purpose of life insurance is very simple. If God calls you home, today, your kids and family won't go hungry. So, very simple, di ba? So, yun lang naman po.
So dito po, tinuro din sa atin, paano mo ba ma-determine kung magkano insurance coverage talaga ang kailangan mo. So ito po, binigyan po tayo ng formula for that. So as an income replacement, pwede po natin siya i-compute yung annual income do po natin, i-times po natin siya sa 10. Diba? For example, monthly income natin is 20,000. So you times it by 12, so 12 months in a year, so that's 240,000. So times mo po ng 10 kasi diba, dapat 10 years yung covered niyan. So, dapat, ang kunin mong insurance coverage premium mo, ang coverage po niya should be 2.4 million. Tapos yan. So, dito po, pwede po din tuturuan natin. Siyempre, tuturuan din naman natin yung pamilya natin na mag-invest. So, para po, di ba, yan yung parang magiging kapalit po ng income mo. So, in that sense, di ba, na-invest niya yan at 10%, yung interest po ng 2.4 million, which is 240,000. Yan na po, yung magiging income replacement. Kasi, di ba, pag dinivide mo yan sa 12, 20,000 naman. So, parang hindi ka nawala. So, di ba? Yan yung yan talaga yung yung sasalba sa family mo kasi parang nandoon ka pa rin. Alam mo yun, wala ka physically, but yung pangangailangan nila masusustain. Yan. So, meron naman daw po, pwede din ganito yung pag-compute natin, paano kailangan natin income protection. So, pwede natin gamitin ang dime method. Ano yung dime method? So, debt. So, halimbawa, may mga utang tayo, kailangan ilagay natin dyan. So, halimbawa, may utang tayo 500,000, lagay dyan. Income replacement nga, yung kanina, di ba, 2.4 million. Yan. Tapos, syempre, kung may mga utang tayo, may mga bayarin pa tayo sa bahay, sa mga kotse, may mga loans pa tayo, isama down po natin lahat yan. At syempre, kung may nag-aaral pa po, ang anak daw po, every child should have at least 2 million na paglalaanan. So, ganyan po, through this, ito po, makukompute po natin kung magkano insurance coverage na kailangan natin. So, yun. So, pag yan po, dito po sa IMG, may ka-partner po tayo na Manila Bankers Life. So, maganda rin po to as investments. And pwede nyo rin po siya pag-ipunan for the future of your family. Maganda po siya, napakamura lang po ng mga premium, pero napakataas po ng mga coverage. Makikita nyo po dyan, di ba? At 20 years old, pag gusto niya mag-insure ng 1 million, ang kailangan niya lang po bayaran 5,380. Annual na po yan, hindi po siya monthly. So, di ba, napakaliit lang po. At syempre, habang tumatanda tayo, mas nagiging mahal po siya. Yun. So sabi din po, if kaya naman ng budget, mas maganda po talaga, mas mataas yung coverage kasi kung isipin nyo, di ba? Kung 1 million, 9,070 sa age 40. Pero 1 million lang yan. Kung times 5, 45,000 mahigit po dapat yan. Pero kung kaya naman ng budget, di ba? Mas mataas kaya mong insurance, better po. So mas maganda, mas mataas yung makuha mo kung kaya naman. Mas makakasave ka rin po kasi doon. Yan. So ano po ba daw talaga? Siyempre, di ba, lahat naman tayo gusto natin pag kumuha tayo ng anything, matest natin kung maganda daw yun. So sa insurance naman, matitest daw po natin yan kung maganda na kukuha natin. So may 4 cornerstones daw po na pwede natin silipin. So dapat, pag kukuha ka ng insurance, makikita mo na kaya ba yan i-protect? Protection siya. So kaya ba yan i-replace yung income mo? So aside from that, yan. Sa safety naman. So dapat hindi yan nagne-negative. Siyempre, di ba, fluctuating yung market, dapat assure tayo na hindi po yan magne-negative, hindi siya bababa doon sa in-invest natin. Maganda pa, siyempre, di ba, tax advantage, di ba, ang tax napakamahal. So, kung meron tayong mahanap na tax advantage, maganda po yan, na wala siyang tax. Siyempre, high growth, yan naman po yung gusto natin lahat. Yan. So, dapat, ang insurance na makukuha natin, it must have all these 4 cornerstones daw po. Yan. So, dito sa IMG, marami po tayong product na mga ganyan po, na mamimit po yung 4 cornerstones na yun. Yan. So, ito na po. So, nandito na tayo sa next level. So, eliminate debts. So, sabi daw, di ba, dapat na-eliminate natin yan. Kasi ang debts daw po ay parang anay. So, sabi nga, di ba, why do people fall on debt trap? Because of this, napakadami kasing mga nang-engganyo sa atin. Yung mga buy now, pay later, 0% down payment, yan. So, yan yung mga debt trap, kumbaga. So, bakit daw tayo na fall into debts? Dahil po sa mga yan. So, in a sense, dapat po, yan po yung mga iwasan natin. Katulad po ngayon, magka-12-12 na, di ba? So, ang ginawa ko po, binura ko na po muna si Shopee tsaka si Lazada. Unless kailangan nyo po. Pero pag hindi nyo po kailangan, burahin nyo na po siya. Ayan. So, yun. So, sabi daw po, di ba, people don't have the slightest idea of good debt versus bad debt. Kasi may naman pala, may good debt pala. Ano yung good debt?
Ang good debt, yun po yung nag-i-invest. Yung pag nangutang ka, pinang-invest mo, or nagnegosyo ka, pinang-invest mo, tapos kumita. Good debt yun. Pero usually, we incur bad debts. So, dapat ma-eliminate yan kasi ang debt talaga para siyang disease. It can control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. So, yan, parang pong ganyan, di ba? Talaga, ini-squeeze ka, hindi ka na makahinga. Minsan nga po, gusto pa ng mga tao, ay mamatay na lang talaga. Di ba? Nakakalungkot mo. Kaya, kailangan talaga ma-eliminate daw po yung debts na yan. Yan. So ano ba yung mga unnecessary debts? Ayan nga po yung sinasabi ko, di ba? Parang, buti kung London, punta tayo London, eh hindi naman. Yung mga loan, yung mga loan dito, loan doon, yung mga iba't ibang klaseng loan. So yan naman po yung iwasan natin as much as we can. Kasi habang dumadami po ang loan natin, eh lalo po tayong lumalayo sa financial freedom. Lalo na kung hindi natin mababayaran yung mga interest, di ba? So yan. So sabi po dito sa meron po tayo dito, meron po kaming mga member po dito. Yung author po ng book na yan, si Sir Ben, saka si Ma'am Feliz Santiago. Yan, dito po sa IMG kasi napakarami pong members ng IMG na napakadami pong utang no sumali. Pero eventually, dahil po napakaganda ng platform, eh unti-unti po nila na natanggal na po yan. Yan. So ito po yung mga ways daw po on how to manage our debts. So, dito kailangan na talaga ng coach. Yan, yung mga coach. Si Coach Lucci, si Coach, ako po, pwede po namin kayo i-guide all the way dito. Yan. So, yon. So, dapat eliminate yan debts ha, kasi daw po yan ay parang anay na pag hindi natin na solusyonan, ay talagang gigibain po lahat ng itong napundar natin. Yun. So, after which, dito na po, pwede na tayong tumakbo sa next step. That's our emergency funds. Yan. So, sabi po, sa atin daw mga Pilipino, napakadami daw po natin emergency. Ang problema po, wala tayong funds. Di ba? Nakakalungkot naman isipin yun. So, dapat po, baliktarin po natin yun. We have to build our emergency funds. Yun. So, sabi po, pag single ka, at least meron kang 3 times your monthly sahod. Pero syempre, kung married ka, more than that, 6 times 6 po. Yun. So, pag may emergency funds ka, yan, may eliminate po yung financial stress nyo po. So, dito sa IMG, pwede ka mag-ipon, 1,000 naman, pwede na po. So, next level na po tayo. So, sa investment na. Diba? After natin ma-build lahat yun, pwede tayo pumunta sa bubong and those are the investments. So, sabi naman, ang investment lang actually is a commitment. Diba? Commitment siya to save money and expect to make more money to achieve long-term goals. So, pang long-term siya. So, ang investment daw po, hindi yan yung pag in-invest mo ngayon, bukas, kukunin mo na. So, as much na mag-stay siya dyan sa mas matagal siya, mas malaki yung chance of growth. Yun po yung sinasabi sa atin. Sabi, you don't have the right to invest unless you're properly protected. Kasi 'di ba, useless yang kahit anong investment na kunin mo, mag-invest ka sa stock market kung wala ka naman mga healthcare insurance, eh yung investment na inipon mo, doon mo lang pambabayan. So kaya nga po naging step by step yung foundation natin. So sabi dito, protection muna bago ka mag-invest, diba? O yan. So we have to set a goal daw to invest for our future. So dapat daw po ang mga goals natin, since iba-iba nga po ang goals natin, dapat mga investments natin, iba-iba po ang pinaglalaanan yan. Katulad yan, di ba? So each basket, yan po yung pinaglalaanan. For example, this is the basket for your dream house. Yan. So yun po, sabi din, you have to save and let your money grow through investments. Kasi pag yan po nilagay natin sa unan, or sa pitaka natin, eh definitely magiging grab food lang siya, sabi po, di ba? So yun po, ilagay natin siya sa investment nang sa ganoon, eh mapalago po siya at his highest potential. Yan. So next po, sa financial concept number 4 na tayo, this is a compounding interest. So ito po ay pinasimplify naman po ni Albert Einstein. So dito naman po, ina-explain lang paano ba talaga tumatakbo ang pera. And dito sa IMG, tinuturo namin to para maging mindful tayo na hindi lahat po pala ng investment ay maganda. Diba? Hindi porket nakita tayo ng interest ay gusto na natin. Yan. So yan po, yan lang naman po daw paano makompute yung compounding interest. So 72 divided by the number of years is the number 72 divided by the interest rate is the number of years pala that your money will double, di ba? Sobrang simple lang pala niyan. So, bakit daw po kailangan natin malaman yung compounding interest or the rule of 72? Sabi sa atin, di ba? So, ngayon, di ba, 1%, actually, yung 1% nga, hindi na siya ino-offer sa bank, 0.1 na nga lang po.
Pero ganito kasi. So, di ba, pag hindi tayo mindful sa interest rates, ganito mangyari sa atin. 72 divided by 1, the interest rate, 1%, equals 72 years. Oh my God, di ba? 72 years pala bago mag-double yung pera natin. So, hindi na natin siya mahihintay, di ba? So, sabi lang naman sa atin dito, bakit kailangan natin siya malaman para at least hindi tayo hintay na lumago yung pera natin. Tsaka yun nga, makapagpili tayo talaga kung saan mag-grow yung money natin at its highest potential. Yan. So for example, 'di ba? Ito, tatlong example po binigay sa atin, 'di ba? Clearly makikita niyo dito anong matter ng alam natin to na mindful tayo sa interest rate. For example, dito nakahanap tayo ng 4%. 72 divided by 4%, every 18 years po nagdo-double yung pera natin. So, yan, for example, there's a 29-year-old, nag-invest po siya at 4%. So, nag-invest po siya ng 100,000. So, yun, bilang po siya ng 18 years, so at the age of 47, it became 200. At the age of 65, it became 400,000. Diba usually po, masaya na tayo siya kasi actually nag-times 4 na yung pera. But the question is, at the age of 65, that's your retiring age. Do you think it's enough? Diba? So, tingin ko po hindi. Kasi, isang pagkakasakit mo lang yan actually, kulang na kulang pa po yan. So, syempre, dapat matuto tayo. Kasi, diba, kung makahanap tayo ng 8%, ito po mangyayari. So, 72 divided by 8% equals 9 years. So, mas makakonti na po kalahati nito, di ba? So, same sila ng investment, 100,000. So, at the age of 65, 1.6 million. Kasi nga, pati interest nagko-compound, di ba? Ang laki pala. Ang laki difference, di ba po? Pero yun nga po, syempre, tayo dito sa IMG, gusto natin highest potential. So, dito naman po, meron naman po mga interest rates na better. So, like this one, better rate at 12%. So, 72 divided by 12% equals 6 years. O dito po, every 6 years nagdo-double yung pera natin. So, same po, si 29 years old, nag-invest ng 100,000 pesos. Every 6 years nagdo-double yung money. So, same sila at the age of 65. Ano na po nangyari sa pera niya? Naging 6.4 million. O, di ba? Sobrang laki po ng difference. So, yan po yung reason why we teach here na you have to be mindful of those interest rates. So, sabi po, it's not enough to save money or it's not enough to invest money. Dapat po, we need to grow it talaga. And we need to find ways talaga. We need to find interest na yun talaga nag-i-interest at its highest potentials po. Yan. So, yun. So, sabi, di ba, napakalaking difference po talaga yung compounding interest. Ang laking difference po yung magagawa sa buhay natin. For example, dito, mag-monthly savings ka na 1,000 pesos, di ba? Kung ma-invest mo yan at 12%, dito sa IMG, magagawa po natin yan, di ba? Yung 10%, 12%. Sipin nyo po yung 1,000 naman, pag 30 years mo pala ginawa yan, 3.5 million po pala yan. Eh, paano kung may 10,000 ka pa, di ba? May 10,000 pesos ka, hindi 35 million pala yan. Napakalaking fortune talaga yan. So, dapat alam po natin yan. Mindful po tayo sa mga yan. So, dito sa IMG, napakarami po nating investment tools na pwede natin pag-investan. And those are the Ramver, Solivo, Philam Asset. FAMI is under Metro Bank, Atram, Sun Life, and Phil Equity. So, yan po yung mga usual din naman na pinag-i-investan natin. So, dito po sa IMG, pwede din po tayo mag-invest dyan. At ang kagandaan dyan, 0% entry fee pa every time we invest. Yan. So, yun po. So, dito ituturo ko din briefly, ano ba yung si mutual funds? Mutual funds actually is a pool of funds that you can invest in. Yan. So, saan niya ini-invest yan? Sa mga blue chip companies na yan. Yan. So, ito po. So, paano ba nag-work si mutual funds? Ang mutual funds po, meron po dyan na fund manager na tinatawag. So, tayo po as an investor, nagbibigay po tayo, pinagsasama-sama po yan ni fund manager. For example, ako po may 500. Si Tita Maribel, meron po siyang 1,000. Si Tita Lucy, may 10,000. So, yun po, pinagsasama ni fund manager. Tapos, at a certain rate, pag may nalikom na siya, for example, 1 million, yun na po yung invest niya sa mga blue chip companies. What are those? Sila Jollibee, sa Ila Ayala, yan. Tapos, at the end of it, pag kumita na po yun, ibibigay niya sa atin correspondingly to the number of shares that we have bought. So, napakaganda po yan. So, very, very beneficial for us to have mutual funds. Why? Kasi parang lang tayo, nakasakay lang tayo sa system, diba? Hindi na tayo yung nagtitingin pa, nagbabantay ng mutual funds. And yun, profitability-wise, maganda talaga siya. Kasi nga po, low capital required. Diba? So, akala po kasi natin mga pangkaraniwang tao, kailangan natin ng milyon-milyon or 100,000 just to invest. Dito po sa IMG, you can invest for as low as 500 pesos. Pwede ka na maging shareholder. And may partner po tayo dito, si Ramver Financials.
Ayan. So sabi po, don't just work hard for money. Learn how to make money work hard for you. Di ba? Yan nga po talaga yung aim natin dito sa IMG. Nabaliktad na. Si money naman po yung nagtatrabaho for us. Yan. So in that sense, kailangan po matuto tayo mag-build ng solid financial foundation natin. Yan. So pag natutunan naman daw po natin yan, ano na po gagawin natin? So, syempre, it's time to take action na rin. Dapat ikaw na po magdesisyon na gusto mo talaga baguhin yung buhay mo. Eh paano po yun, di ba? So ito po yung mga gagawin natin para maiwasan po natin yan. Kung ayaw kasi daw natin magpaampon sa future natin, kailangan mag-ipon daw po na tayo ngayon. 'Di ba? Tapos sabi pa, 'di ba, kung inuubos mo nga daw ang sweldo mo ngayon at nagtatrabaho ka, kaninong sweldo naman ba ubusin mo? Yan yung mga katanungan po na dapat tanong natin sa sarili natin. Sabi. Tapos sabi din po, 'di ba, you will always have an excuse. Totoo naman po 'yan. Hindi naman po siya, excuse, pero yun nga, marami tayo reasons kasi why not start investing now, 'di ba? Pero yun nga, 'di ba? Ang isipin lang po natin, napakarami nga natin rason para hindi gawin 'yan, pero syempre kahit anong rason pa 'yan, isa lang talaga sigurado na next year maging tatanda pa tayo. Yun, ano nga po mangyayari? Ito ba gusto natin mangyari sa atin? Yan. So, sino daw ang bubuhay sa atin pagdating ng pantanda natin? So, dapat, yun nga, sa sarili mismo natin, mapangalagaan po natin. Yun. Saka syempre, sino daw pag hindi tayo nag-take action, paano na ang anak natin, di ba? Paano na sila magka-college? Paano na tayo magkaka-retirement ng ganyan na napakasarap, di ba? So, yun po, yun lang naman. So, ngayon na may active income tayo, na bata pa tayo, dapat gumawa na tayo ng solusyon para yung future natin, talagang mas maganda po. Yan. So dito nga, di ba, ito pa yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung 3-in-1 Ultimate Kaiser Health Builder. Napakaganda po niyan. So ito po yung makakapag-prepare sa buhay nyo at sasagot sa dalawang 2 ifs. Sa 2 ifs ng buhay natin. So what if we die too soon? Meron po siyang insurance. What if we live too long? Meron po siyang investment. And yun po, long-term healthcare siya. So until your senior years, you're very well protected. So yan po. So actually, dito po sa IMG, ang tanong dyan, paano ka ba talaga matutulungan ni IMG na ma-achieve mo yung mga dreams mo? Diba? So first po, education. So yun talaga, education, lahat po dito talaga, inaaral natin. So marami po yan, mga workshops, yung mga books na yan, very powerful that we can access anytime, anywhere. And marami na po talaga na bago ang buhay ng mga pag-aaral po niyan. Kasi nga, sabi nga po, di ba, ano lang po talaga kulang sa ating mga Pilipino? Ano lang po talaga ang secret na mayayaman? Edukasyon. So, yun po yung number 1 advocacy namin dito sa IMG. Yan. So, next, execution. Alam niyo po ba, si IMG, binigyan na tayo ng access sa napakarami pong financial providers na yan, di ba? Makikita niyo po yung mga top providers na yan, malalaking company rin naman. So yan, di ba? Execution-wise, wala ka nang hanapin pa. Binigay na sa lahat ni IMG. Para nga po talaga kami, we got it all for you din po here at IMG. So yun. So here we can save money on the products and services that we need in our life, di ba? So dito lahat po yan. Kung gusto mo healthcare, meron. Life insurance, meron. Lahat po yan. Mga non-life, meron din po. Investments, meron din po. Yan. So ano mo po ba ang difference ano po bang advantage sa'yo pag nag-IMG ka? So, ito lang po, very basic. So, if ever you're an IMG, ito po ikaw. So, DIY siya. Wala nang middleman, kumbaga. So, ikaw na yung sarili mong agent. So, magkakaroon ka ng access sa lahat ng pong yan. So, ano po ibig sabihin nun, di ba? Malaki po talaga masisave mo. And yun po, possible din po na kumita ka rin po. Yan. So, ito din po, ano pa po ba ang kagandahan ng IMG? IMG po is a business opportunity, entrepreneurship. So, yun, once you're a member of IMG, automatically, this is your business also. So, hopefully, you guys here can join us in our business as well. So, what is that? Be in the financial industry. Yun. So, dito talaga ma-increase yung cash flow mo kasi nga maraming ways of earning and yun nga, matututo ka on how to save and invest. Yan, kasi yun nga, di ba, sabi ko sa inyo, IMG, ito yung isa sa favorite ko. Very, grabe po talaga environment. Ako po, nagpalipat-lipat po ako ng work. Ayun po, iba din yung mga business na pinasok ko. Pero dito talaga sa IMG, everybody is very, very helpful. Everybody is, talaga pushing you na talaga makapag-save and invest for your future. And yun po talaga kailangan natin. Kasi, di ba, kung sino nga daw kasama mo, mahahawa ka po talaga. So, dito po is a community of savers and investors. Diba? So, akala nyo po yung mga yan, simpleng mamamayan, pero sa totoo lang, napakarami po nilang ipon. Yan. So, ito na po tayo. Actually, IMG po is a membership platform.
So, just like yung mga Suki card, yung mga SM Advantage, so IMG po, makakapag-save po tayo and makakuha po tayo ng mga exclusive rates. Yan. So, here na po is the top membership benefits of IMG. Once you're a member, you'll get all of this. So, firstly, financial education. So, top one benefit is the free ebook. Ayan nga po yung sinasabi ko, di ba? Yung very powerful book natin dito sa IMG. So, ito po, napakarami na po na bagong buhay niyan. So, dito, ma-access nyo po yan anytime, anywhere. As aside from that, napakarami pong financial workbooks, workshops na meron dito sa IMG. So, ano po meron dyan? So, benefit number 3, sa workshop 1 dyan po, di ba, katulad ng sinabi ko sa inyo, ituturo po sa atin dito yung how to increase our cash flow and ma-manage yung debt. Yan. So, yan po yung matututunan natin sa workshop 1. Sa workshop 2 is yung different kinds of insurances kasi iba-iba po pala yan. So, dito, ituturo po sa atin yung mga iba't ibang klaseng insurance para na sa ganun, pag kumuha kayo, makukuha nyo yung ukma for you talaga. So next, benefit number 5 is the workshop number 3. That's the different kinds of investments that you can invest through IMG. Workshop number 4, dito po, pati yung pagpaplano, yung retirement, tuturo po sa atin yan. Kasi dito, hanggang sa tamang pagpapamana, covered po tayo. At syempre, workshop number 5, ayun nga po, di ba? Nasaan ba kami? Nasa financial industry. And hopefully, kayo po lahat na dito, makasama po namin dito. At yan, itinuturo po sa atin paano tayo maging successful yan sa workshop number 5. So, yun po. So, next, benefit number 8. So, dito po, hindi lang sinecheck up ang ating kalusugan, pati po yung sakit sa bulsa. Kasi, di ba, sabi nga, pag may sakit ka sa bulsa, kung ano-anong sakit na ng katawan nararanasan mo. So, anytime, pwede po natin gawin yan. So, later on, kung sino po yung nag-invite sa inyo, pwede nyo po siyang singilin kasi it's for free. It's your freebies for attending the seminar po. So, next, benefit number 9. So, exclusive rates din po if ever gusto nyo maging associate financial planner. So, other gifts pa po from IMG. So, automatically, once you become a member of IMG, you'll receive 100,000 free personal accident insurance from Manila Bankers Life. Tapos, since this is, you can be promoted here, it can go as high as 300,000 pesos. So, big help for your family too. So next, benefit number 11, additional payment of 500 pesos. 500 lang po. One time lang po yan. It will give you 50,000 life insurance coverage from Fidelity Life. Next po, benefit number 12. So dito, as an IMG member, you will receive 2 free eye frames every year. So that's from IMG Vision Care. Next po, benefit number 13, yan, di ba, hindi ka nakakabahan na pag may masakit sa katawan mo, ayaw mo magpa-hospital kasi nahihinayang ka sa gagastusin mo. So dito, unlimited consultation for all the members. Tapos marami din po tayo makuha discounts, makakuha rin tayo discounts sa mga medical services for all the members. At ang kagandahan pa po dyan, may extend pa po natin to sa ating mga immediate families as well. So meron po sila exclusive rates and discounts sa mga services and sa mga consultations as well. So benefit number 16, automatically, yung 1,000 pesos mo from your membership fee ay ibabalik sa iyo ni IMG, diba? So, yon, initial investment mo yon sa mutual funds mo. Kasi gusto nga namin talaga ay makapag-start ka na investing on your own. So, yun po. Once you're a member of IMG, you will have access for all of these wonderful and amazing products that you can get for yourself and you can sell to others as well para maging income mo rin po. So, one of which, benefit number 17, is yung Kaiser nga po. Yan yung kinukwento ko sa inyo kanina. So, Kaiser Ultimate Healthcare Builder. So, they have long-term, short-term, and senior care. Yun. So, next, benefit number 18. So, we have access also sa mga life insurances ni Manila Bankers Life. Yan po yun, di ba? Iba-iba po yan. Yan yung kinakwento ko rin kanina na sobrang mura lang po nung babayaran yung premium pero napakataas po ng coverage. So, best investment din po for our family's future as well. So, benefit number 19, so exclusive to IMG members. So, all IMG members will experience this mutual funds investing at 0% entry fee for life, 'di ba? So, napakalaking ginhawa po niyan. Ibig sabihin yung pera po natin, buong buo po natin na i-invest. Ang tanong dyan, saan ba na-i-invest ni IMG? 'Di ba? Katulad nga po na sinabi ko kanina, yan po sa malalaking company na yan. Diba? So, hindi po talaga siya nakakatakot kasi same banana. When you go to a bank, nag-invest ka, same dyan din po nila ini-invest yun. Ang difference lang, ang perks natin dahil prestige member tayo ni IMG is wala pong binabawa sa atin na entry fee. Yan.
Benefit number 20, kung gusto mo mag-online stock trading, meron din po tayo niyan. MyTrade, ang partner po natin dyan. And same goes, si Palawan Express, partner na rin po siya ni IMG. Yan. Sa mga discounts naman po, dito kasi hindi lang puro life, puro healthcare, meron din po mga non-life insurances. Yan. So dito sa mga non-life insurances na yan, yung mga car insurance, yung mga ganyan, malaki din po ang masasave natin na sa members benefit. And yun po, same goes, pwede rin po natin siya pagkakitaan. Like pag nag-refer po tayo, ay magkakaroon din po tayo ng commissions. Yan. So same naman po, ito po, di ba, naging realty estate broker na rin tayo. So benefit number 23, may partner po tayo yung tatlong malalaking realty. So SMDC, Ayala Land, DMCI. So same din po, malaking discount 2% ang binibigay nila sa atin. And pwede rin pong way of earning for all IMG members as well. So next, Haven of Infinity. So this is a memorial garden situated in Batangas. So some of our members, kinuha rin po yan as investment and eventually, ibebenta rin po nila. So another way of earning for IMG members as well. Yan. So benefits number 25, 26, 27, 28. These are special courses. For example, gusto mo mag-aral how to write a book. So exclusive rates din po ang makukuha natin dyan. So sa mga services naman po, benefit number 29. So kanina po yung Fidelity Life, yung 50,000 life insurance coverage once you add 500 pesos one time. So ito po yung kapartner niya, that's Everest. So it's the first 24/7 memorial concert service in the Philippines, di ba? So napakalaking convenience for us po. Ang kagandahan dyan, yun, may extend pa po natin sa family natin. So if ever something happens to us or our family members, we just need to call on this number and sila na po magpa-process po ng lahat ng yan. So, malaking ginhawa for our family as well. So, benefit number 30, we have the Asset Preservation Service by IMAX. So, dito nga, di ba, sabi ko sa inyo, pati pagpapamana, masusolusyonan na. Binigyan ka na ni IMG ng solusyon dyan. And that is through APS. Next, benefit number 31, we also have auto program, IMG auto program. Dito po talagang, ako po may kwento ko, napaka-brief lang po. Recently, kumuha din yung mami ko ng car and ako, di ba, kahit previous work ko is from Toyota, hindi po ako nabigyan ng rate ng kahit sino mang kilala ko, ahente or manager, na same sa nabigay sa akin ni IMG. So, very thankful for that. And with that, di ba, dun pa lang, sulit na sulit. Actually, kumita pa kami doon sa binayad na membership ng nanay. Yan po, IMG Auto Program. So, next, nandito na po, di ba? Buti na lang po, medyo marami kasi talaga rewards ang IMG na membership. Ayan. So, dito na po tayo sa mga rewards. So, as a reward, di ba? So, automatically, once you become a member of IMG, you have your own business. So, yun po, nandito nga kami sa financial industry. And hopefully, you guys here, ma-join na rin pa kayo sa business natin ito. Di ba? Ano bang ginagawa natin sa business natin? We are financial educators. Katulad po na ginagawa ko. I'm just teaching you guys on the ways on how to properly save and invest. Yun. So, ang kagandahan po dyan, we own our time, di ba? Hindi ka na kailangan na mag-alarm clock, di ba? Nakakainis sa umaga pag may alarm clock, kailangan ka gumising. So, you own your time, di ba? Pero ngayon, di ba, katulad kanina, napakaaga, hindi ko kailangan ng alarm clock. Pero gusto ko kasi kumita, kasi magpapasko na eh. So, nasa sayo yun, di ba? So, wala pong pilitan dito, kumbaga. Pero kung gusto mo kumita, gawin mo yan, di ba? Yun na naman po. So, yun. So, aside from that, this is an online system. Very powerful po talaga ang online system ni IMG. So, marami po tayo all around the globe. Pwede po tayo mag-sell ng insurance, pwede rin po sila maging member, di ba? So, lahat po yan, very accessible na po talaga. So, next, dito po sa ating business, ano po ba ginagawa? Sa totoo lang po, we really help families, di ba? So, tinutulungan po natin sila how to save and invest for their future. We give hope, sa totoo lang po, na meron pa talagang way na para mabago nila ang status of life nila. Yun. Ang kagandahan po dito, lakihan mo lang ang puso mo, tumulong ka lang sa napakaraming tao. Ang kapalit po noon, dahil negosyo din po to, sa dami po ng tinulungan mo, mas madami pong pera talaga. Babalik din po yan sa'yo. So, di ba? Very rewarding talaga po yan. So eventually, di ba, sabi ko nga kanina, napakarami pong members dito. Ako po, isa po ako dyan. Pagpasok ko dito, ang dami ko pong utang, di ba? So unti-unti po, nababayaran ko yan. Yung mga nag-iwan ko mga loans na yan, di ba? So napaka-rewarding po talaga ng ating company. So yon. So next benefit, gusto ba natin mag-travel the world? Syempre lahat tayo gusto natin mag-travel, di ba? Sarap-sarap niyan. So dito sa IMG, pwede nyo po yung magawa. At tapos maganda pa, pwedeng free, di ba? Yan. So, very rewarding po talaga dito sa ating company.
Aside from that, namimigay din po ng mga rings, pins, watches, and even cars. Yan. So, very, dito po lahat ng hard work nyo, very rewarded. Yun. So, next, benefit number 35, isa po to sa favorite benefit ko. Kasi currently, I'm a marketing director. So, next year, mayroon na po akong free health card, di ba? So, ngayon, pag nagkasakit ako, mayabang na ako. Meron na akong pambayad, kumbaga, sa hospital ko. So, big help for us and our family as well. Yan. So, ito po, recently lang nadagdag to, di ba? So, napakaganda po. So, yun nga po, di ba, sabi ko sa inyo kasi, meron tayong mga international members. And these are their exclusive benefits. Ang international members po kasi a bit higher po ang membership fee nila. Ang sagot naman diyan, bakit? Kasi nga po, ito po yung napakagandang benefits na nadagdag for them. So, benefit number 40, all international coded members of IMG will receive a Visa card, di ba? So, lahat po yung commission nila diyan na po mapupunta. Napakaganda po niyan. So, next, benefit number 41, meron din po exclusive events and runs for them also. Tapos aside from that, all international members, they have worldwide protection. So yan, from Manila Bankers Life. So napakaganda po yan. Automatically covered, no need to pay anything else. So pati po pag na-disable sila, meron din pong binibigay for them. Yan, di ba? So napakalaking help po for their family also. Actually, hindi lang po nasama sa slide ko, pero sabihin ko lang din po, meron pa pong other benefits po as a member. Meron po tayong powerful online platform. So automatically, once you become a member of IMG, you have an online portal. So lahat po yan ma-access nyo online. So lahat po yan napakaraming diniscuss kong benefits, ma-access nyo online, readily available. So yun po, napakaganda po nun. Aside from doon, marami po yung mga very well informed po tayo dito, yung mga marami po emails na lagi sinesend sa atin. So lahat po na nangyayari sa ating business, nai-inform po talaga tayo. Tapos, recently, meron na po tinatawag na NeuroCash. So, same lang po, parang GCash. So, lahat po ng commission natin, automatically, doon na po siya pumapasok. So, napakaganda po nun. And isa pa po, alam nyo ba, meron po tayo, di ba, everything now is digital. So, dito po, as a member's benefit, meron tayo tinatawag na IMG Dominate Tool. So, it's an online Dominate Tool. It's an online platform na actually pag kinuha nyo sa labas yun, it will cost you around 100,000 pesos. Pero dito, as an IMG member, free na po yun. So, napakaganda po yun. Hindi lang po nasama sa slides ko, but those are the amazing benefits pa po as you become a member of IMG. Ayan. So, sorry po, nag-overtime na ako. Ito, mabilis na po ito. So, ito lang naman po. Here's the good news daw. So, whatever situation you're in right now, you can actually make a change. You can go from being broke, di ba? From being blessed. You can start today. How? Siyempre, una, let us know what you need. So, paano nyo po gagawin yun? You can fill up this members benefit checklist. So, later on, yung mga nag-invite po sa inyo, pwede nyo pong hingin sa kanila. Isa rin po to sa sisingilin nyo sa kanila. Kaya nga ako ng checklist na yan para ma-check ko kung ano yung nagustuhan ko doon sa mga pinagsasasabi ni Miss Rox. Yan. So after which, 'di ba, sabi ko nga po, 'di ba, singilin niyo mga nag-advise sa inyo, kailangan po magpagawa kayo sa kanila ng financial blueprint niyo para pong blueprint ng pang-financial niyo buhay. So para po diyan mapaplano niyo po every step of the way kung paano niyo po paplanuhin na yung talagang tamang pagpapayaman po natin. Yan. So next, if you're really serious and you want to succeed in your pursuit towards financial independence, pwede na po kayo. Ito na po yung step 2, di ba? Kailangan po mag-join kayo ng IMG. Maging member po namin kayo. Para na sa ganun, yung mga membership na yan na napaka-amazing, maano nyo po, ma-utilize nyo po. Yan. Tapos, pag sa member na po kayo, you have to attend these workshops. Yan yung sinabi ko sa inyo. Dito, free na po, di ba? You don't need to pay anything else. So, yan po talaga. It will really change your lives. So, yan po. So sabi nga po, 'di ba, ang buhay daw po ng tao, ito po yung life cycle natin. So sabi dito, 0 to 20, yan po yung time na nag-aaral tayo. 20 to 60, yan po yung productive years, nagtatrabaho tayo. So at age of 60, or minsan mas matagal pa nga dyan, nakakalungkot, 'di ba? It's either FYB ka, you fire your boss, you resign, 'di ba? Or BFY, you will be fired by your boss. Wag naman sana, 'di ba? So ang tanong diyan, ready na ba tayo? Diba? Ready na ba tayo sa panahon na yan? So, ang tanong dyan kasi, paano mo ba pinaghandaan? Diba? Itong productive years mo, ano ba pinagagagawa mo? So, dito, diba, may chance naman po, kahit anong age pa natin. So, pwede tayo mag-start
yan yung ano po gagawin natin. You join IMG. Yun po talaga. So, di ba, sabi nga sa senior citizen, katulad ng sinabi ko, only 2% achieve financial freedom. So, ang aim po natin, yung 98% na financially broke ngayon, mabaliktad. Yan na po yung maging financially free. Yan. So, yun po. So, makikita nyo dyan, di ba, yung mga batang yan, nakakalungkot isipin, kumakalakoy ng nagkukuha ng mga basura. Yan. So, dapat, baliktarin natin yan. Maging ganito sila, maging masaya po sila. So, paano po natin gagawin yan? Please join us in our IMG Financial Literacy Campaign. Kasi dito po, ito lang po talaga yung nakikita natin na talaga solusyon. So please help us end poverty for our country as well. So yun po, maraming salamat po. Commercial lang po, no? Last na po talaga, DCMM Teleradyo lang po. Every Saturday po yan, 5 to 6 a.m. So nagsasalita po dyan yung tatlong pinakagwapo sa buhay namin, si Sir Joel, Sir Bart, and Sir Noel. So yan po, napakaganda po segment na talagang tuturuan din po tayo paano mag-save and invest for our future as well. So yun po. Yun lang naman po. Maraming salamat po.